Hello mga kaulam! Diyos ko, ito na naman masarap ang ating ulam for today's video. Gulay na bulang lang. Ang halo po niyan ay buko ng kalabasa, bunga ng malunggay, sitaw, at nakalimutan ko pang ilagay ang binili kong okra mga kaulam. Tapos wala akong mahanapan ng dahon ng malunggay at wala din akong mahanapan ng papaya. Diyos ko po. Mahan natin ng pritong isda na hindi ko maintindihan kung bakit yan ay bumaligtad na ganyan ng aking maiprito. Bakit parang nagkaroon ng pakpak at pritong tuyong pusit mga kaulam. Sabi ng asawa ko, madaliin ko daw ang pagkain dahil papunta raw kami ng Dubai. Diyos ko, hindi ko na nga maintindihan. Nagluto pa ako, lahat-lahat, naglinis, gumawa ng daing. Tapos, ako lang naman talaga ang nakaplano papuntang Dubai mga kaulam at ako nga ay maglalako ng daing. Bakit siya sasama? Yun ang aking katanungan. Sa isang banda, tuwan-tuwa naman ako dahil hindi ako magmamaneho, dahil siya magmamaneho at ako'y tinatamad. Pero, pinagmamadali ako ay siyempre mga kaulam pagkasama ko, hindi ko magawang lahat. Hindi ako makamarites, hindi ako makapagtingin-tingin ng mga dapat mabili, yung hindi makaungkot, hindi ako makapagmatsyag. Parating tatawagan ako, anong oras tayo uuwi, dadaanan na kita dyan. Sasama daw siya dahil bibili siya ng pagkain ng pusa. Sabi ko, ang dami-daming pet shop dito sa Sharjah, bakit sa Dubai pa tayo pupunta? Hindi daw available ang pagkain ng pusa namin sa kahit na saang pet shop. Iisang pet shop daw sa buong UAE ang meron. Diyos ko po, hindi ako naniniwala. Dahil yun daw ay galing pa sa UK. Diyos ko po, Rode. Sana totoo naman nga mga kaulam, nahihirapan. Kahit nung pinaghanap niya ako ng pagkain yan, hindi ko talaga makitaan. 3 pet shop ang napuntahan ko. Ay, awan ko kung bakit niya in-spoiled ang pusa sa pagkain. Sa madalit salitay kami natuloy pa Dubai. Diyos ko po, Rode. Urong at urong sulong dahil 2 shop ang tinawagan niya na dapat niyang pupuntahan. Wala daw, hindi daw available ang pagkain iyon. Sabi niya, hindi na lang siguro ako sasama, ikaw na lamang. Ay, di, sabi ko, sige, at ako'y makakamarites. Aba, pagtalikod ko, nagbibihis na. Sabi ko, oh, saan ka pupunta? Tikay nagbibihis. Sabi niya, sasama na rin ako dahil bibili din ako ng sand ng pusa para sa kanyang litter box. Ko po, talo pa ang nagme-menopause. Paiba-iba ng isip. Diyos ko, puro de. Madalit salita kami natuloy. Ay di, sabi ko, sana matagalan siya sa bibili niyang pagkain at saka yung sand ng pusa. At na ako na may makamarites. Natagalan nga mga kaulam. Pero dahil nagmarites ako at minute up ko yung bumili ng daing ko, hindi ko alam nandun na pala siya, naghihintay sa akin sa aming tagpuan. Diyos ko po, Tapos, habang hinihintay daw niya ako, nag-order daw siya ng tsaa. Hindi naman dumating ang kanyang order, kaya uminit ang ulo lang baba. Sabi ko, hayaan mo na, sa bahay na lang tayo mag-tsaa. Maraming cafeteria doon sa baba ng building natin. Doon ka na lang bumili, sanay ka naman doon bumili. Doong ikiinit pa ang ulo, magtiis ka na lang hanggang mga kalahating oras lang naman. Natatawa ako sa kanya dahil super supportive siya. Ang tanong agad sa akin nung natanawa niya ako na naglalakad, naubos ang lako mo. Natatawa talaga ako mga kaulam sa sarili ko nung tinanong niya ako, nakaubos ka ng lako mo. Sabi ko, hindi, may natira pa. Bukas papaubos ko ito kahit kanino. Pamimigay ko na. Tawa siya ng tawa sa akin. Yung pinaghirapan mo, nawala na. Kung ipamimigay mo lang yan. Sabi ko, syempre, hindi nagluloko lang ako. Loko lang yun. Umuwi na nga kami, Diyos ko puro de. Simula pag-upo ko sa sasakyan hanggang Sharjah. Ang topic namin mga kaulam, alam nyo kung ano? Ang aming pusa. Talagang sobrang pagmamahal na niya sa pusa namin. Kahit naman ako mga kaulam. Sabi ko nga kay Ibrahim, paano kung may mag-alok sa'yo ng 1 million dirham? Tapos, ang kapalit ang pusa. Hindi talaga siya nakasalita mga kaulam. Hindi talaga hanggang nakarating kami ng Sharjah, hindi talaga siya nakasalita. Kahit naman ako mga kaulam, hindi ko alam kung anong sasagot ko. Siyempre mga kaulam, 1 million dirham, sobrang ahon sa hirap kami niyan. Pero, yung saya na nabibigay sa amin ng pusa everyday, hindi namin alam kung kayang bilhin yun ng dirham. Alam ko mga kaulam na ang ending ng sagot ko, no, hindi talaga. Dahil, ewan ko mga kaulam, parang biyaya siya sa amin ng Diyos, ang pusang ito. Kaya sabi ko nga sa asawa ko, napakalaki ng naidulot sa atin ng pusang yan. Kaya ay walang kapalit na halaga yan. Tsaka sabi ng asawa ko, ang 1 million dirham mabilis lang yan maubos. Tapos pag nakuha natin ang 1 million, tapos naubos na ang pera natin, tapos wala tayong pusa, ano ating mararamdaman? Tama nga naman, diga mga kaulam. Sige, kukuha na namin ng 1 million dirham. Tapos naubos na ang 1 million dirham. Tapos hahanap-hanapan namin yung presensya ng pusa. Mamimiss namin yung pusa. Siyempre mga kaulam, kahit bumili kami ng ibang pusa, hindi mapapantayan ito. Kasi ito mga kaulam, ang first ever pet namin. Simula nung nabuhay kami dito sa UAE. Ito ang kauna-unahan naming pet. Kaya siguro buhos na buhos ang pagmamahal namin yung sa kanya. Yung bunso nga ako, nakadalawang araw doon sa bahay ng kapatid ko. Tapos, umuwi dahil namimiss ang pusa.